natin. Kung teknikalidad ang importante, sa husgado sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin na ang speaker ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan. Iyon ang layunin nila. Lunurin ang katotohanan sa ingay ng teknikalidad. Hi MGA Boss, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe para lagi kayong updated mga boss sa mga balita sa ating bansa. Kaya ano pa, back to the news, mga bossing. Hi mga boss, eto na si Representative Jinky Luistro at nagbigay ng mga puntos patungkol sa impeachment ni VP Sara. Huwag mo kalimutan mag-comment at share bago matapos ang video. Receive power to initiate all cases of impeachment. Ang papel natin ay suriin at alamin kung may sapat na basehan para dalhin ang kaso sa Senado. The Senate, on the other hand, is the impeachment court. Sila ang naatasang tumanggap ng kaso at magpasya kung guilty o not guilty ang isang opisyal. Ngayon, may kanya-kanya tayong proseso para magampanan ang ating tungkulin. Kung anuman ang tawag sa prosesong ito, hearing, inquiry, evaluation, o kahit ano pa, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, malinaw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Sa atin dito sa Kamara, to initiate cases of impeachment. Sa kanila sa Senado, to try and decide all cases of impeachment. Wala pong agawan ng kapangyarihan. So let me be very clear. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? This is merely the beginning, not the end of accountability mechanism. This committee, therefore, is not overstepping. We are not improvising. We are not experimenting. We are simply following the rules. Our rules grounded in the Constitution. Hindi ito fishing expedition. Hindi ito bahala na si Batman. Hindi tayo nangangapa. Alam natin ang hinahanap natin. Kung may probable cause ba o wala. At malinaw sa atin, hindi natin inaagaw ang kapangyarihan ng Senado na magpasya kung guilty o not guilty ang opisyal. At ano ang gumagabay sa atin? Hindi lamang batas, kundi ang tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi pananagutan. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung puro legal na usapin lamang ito, sa Korte Suprema sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung teknikalidad ang importante, sa husgado sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Pero hindi. Ibinigay ito sa Kamara. Ibinigay ito sa atin
dahil tayo ang kinatawan ng sambayanang Pilipino. As I said earlier, we have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. No other consideration must prevail except what is best for the country. Second, ito yung pangalawa na kailangan kong banggitin. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Marami tayong kinakaharap. Sobra. Mahal na gasolina at bilihin. Mababang sahod. Kakulangan sa serbisyo. At ang tila, walang katapusang korupsyon. But let me ask, does the existence of many problems mean we should ignore one specific problem? The committee can perform its duty while government continues to function. Multitasking ang ating gobyerno. At higit sa lahat, sa pagkakaroon ng problema, hindi dahilan para umiwas. Hindi dahilan para hindi sumagot. Mas makabubuti pa nga na harapin na ito ngayon kaysa patagalin pa. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice-Presidente? Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang sabi nga, not just once, but twice. If we repeat this cycle, iwas, teknikalidad, sino ang makapagsasabi na hindi na naman tayo babalik dito sa susunod na taon? Kaya ngayon, sagutin na, linawin na, tapusin na. At kapag nasagot, lahat tayo ay malilinawan. Because hearings like this work both ways. We can proceed, but remember, we can also dismiss. After we go through this process, and after we review the evidence, we will be asking ourselves, may probable cause ba o wala? Pwede nating ituloy, pero pwede rin nating ibasura. Kaya kung may katotohanang magpapawalang sala, mas lalong dapat itong marinig. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin para umusad, para mabawasan,
para matapos. Dahil ang problemang iniiwasan at tinatalikuran, lalong lumalaki. Para sugat na ayaw linisin, habang pinapatagal, lalong lumalala. Third, at ito yung panghuli na kailangan kong banggitin. We recognize that there are petitions now pending before the Honorable Supreme Court intended to stop these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One, filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw ang appointed son of God. Kung kaya nitong pigilan ang lindol, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers, lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers. Ang dami-dami namang abogado questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice-Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice-Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila, may 1-year bar. Sinasabi din nila, ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamara. Napakasimple ng sagot. Yung 1-year bar, paulit-ulit na ito, tandaan natin na lumipas na ang 1 taon at saka lamang muling nagkaroon ng impeachment process na ito. At tungkol sa referral, tandaan din natin na ang speaker ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan ng buong kamara ayon sa ating mga patakaran. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Pero aminin natin, ang mga usaping ito ay sadyang technical at baka hindi
masyadong maintindihan ng karaniwang mamamayan. At marahil, iyon ang layunin nila. Lunurin ang katotohanan sa ingay ng teknikalidad. Habang nagdedebate ang mga abogado sa kagalang-galang na Korte Suprema, ang taong bayan ay patuloy na nagtatanong, nasaan ang pera? Bakit ito nagastos ng ganun kabilis? May pananagutan ba talaga ang Vice-Presidente? We will answer the lawyers in the Supreme Court, but we will answer the Filipino people here. Narito po ang proseso para linawin ang mga akusasyon. Dito natin ito dapat pag-usapan. Let us not forget that what is truly supreme is the Constitution. Malinaw ang sinasabi ng Konstitusyon. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment and the authority to determine its own rules. Hindi ito imbento. Hindi ito kagustuhan ng iilan. Ito ay mandato ng konstitusyon. Now, the Vice President says, the petition in the Supreme Court is not meant to avoid the process, but to seek clarity. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. Dito dapat magpaliwanag. Kung handang humarap, dapat dito humarap. Matagal na nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. In closing, let me stress, this process is not about personalities. It is about accountability. It is about responsibility. Ito ay paninindigan para sa katotohanan. Impeachment is the people's constitutional mechanism to hold public officials accountable. Tandaan natin, ito ay pagtukoy lamang kung may probable cause o wala. At bahagi ng prosesong ito ang pagdinig natin ngayon. Isang pagkakataon upang linawin ang mahahalagang issue sa kasong ito. Inaasahan natin ngayon ang pagpapaliwanag ng mga ebidensya mula sa COA, sa NBI, PSA at marami pang ahensya. Inaasahan din natin ang pagdalo ni Ramil Madriaga na sa kauna-unahang pagkakataon at sa isang public hearing ay makakapagpatunay sa kanyang salaysay. For the very first time, we hope
to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Uulitin ko po, hindi ito paghusga. Gusto lang nating maliwanagan. Gusto lang nating matiyak kung dapat bang umusad ang proseso. Our duty is not to pass final judgment, but to clarify and in the process to seek the truth. Truth is rarely simple, and it is never convenient. We do not pause our search for it simply because, first, there are some procedural questions. Second, there are more pressing problems. And third, there are petitions before the Supreme Court. No, we will not pause to that. Guided by the Constitution and the will of the people, truth must be pursued regardless. It remains the foundation upon which justice and accountability stand. We must continue to follow it wherever it leads, guided not by fear, not by expedience, but by the voice of conscience and the trust of the nation. Sa huli, babalik tayo sa simula, pagsuri natin ng ebidensya, ano ang tunay na gagabay sa atin. Hindi lamang batas, kundi tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi ang pananagutan. No other consideration must